Ilan po lokal na pamahalaan ang umiisip na paraan para maibsan ang problema sa parking ng mga motorista. Tulad na lang po ng bago at sistematikong paraan ng pagparada sa Maynila gamit po ang automated parking meters. Ang mainit na balita hatid ni Oscar Oida. Isa sa problemang kinakaharap ng mga motorista ang maayos na parking space. Kaya naman ang ilang malalaking lungsod sa Metro Manila, kanya-kanya lang iisip ng paraan ng masolusyonan ito. Sa balitaktakan sa programang Kape at Balita, ibinida ng Manila City Government ang kanilang bago at mas sistematikong paraan ng parking. Yan ang automated parking meters na inilagay sa mga lansangan ng Binondo na unang nauso sa ibang bansa. Ano ito? Para lang maging, tawag doon, systematic yung collection. Tsaka sabi nga nila, efficient ang collection. Bakit talaga bang meron ba talagang tinatakasan pa rin bayad sa parking? Honestly, sa maraming mga dahilan yan eh. Una, kung pag manual ticket. Kinukupit. Yes, minsan may gupit. Minsan, kasi sulat kamay lang po ito, ma'am eh. So, pwedeng kausapin mo na yung parking collector na, bigyan na ako. So, yung iba. So, ito nga yung commitment namin sa gobyerno, accurate yung magiging sistema kung sino pa part kasi computerized. So, audit madali. Sulit naman daw ang ibinayad ng mga motorista sa parking dahil sa mga dagdag na serbisyong ibinigay nila. Sa aming sistema, kami po ay 20 pesos per first 2 hours, 10 pesos po kami exceeding hours. Pas, may servisyo pa kaming binibigay. Ano pa yung dagdag na servisyo? Katulad po na napag-usapan namin kanina, ang serbisyong binibigay namin, yung security. Before, walang CCTV camera. Pero lahat ngayon ng street na lalagyan namin ng parking meter, may CCTV camera. Pangalawa po, ma'am, meron kaming parking assistant na hindi maalis. Kailangan bantayan nila at kailangan nila assist in and out. Pangatlo, ma'am, meron kaming Rubing Marshal. Kung tawagin na motorcycle po sila, umiikot-ikot lang sila para bantayin yung mga parking officer namin, bantayin yung mga sasakyan, tsaka i-prevent namin yung mga darating ano. And lastly, meron kaming street sweeper. Marami namang magagandang papuri ang bagong sistema na ito na sinimulan pa lang noong January 4. Marami po ang nagpapasalamat at sila po ay nagkakaroon ng pagkakataon na pumarada doon sa dapat paradahan na dati hindi po nila napaparadahan dahil yung sabi nyo nga tapat mo, pag-aari ko, parking ko yan. Sa Quezon City, hindi naman pinapayagang ariin ng mga pribadong establishmento ang mga legal easement na libreng ipinagagamit ng gobyerno bilang parking sa mga motorista. Yung legal easement yan ay pag-aari ng gobyerno. Hindi mo pwedeng i-appropriate bilang pag-aari mong pribado dahil yan ay nakalaan para sa publiko. At tanging ang pamahalaan lamang ang may control kung paano gagamitin. Isinantabi na muna ng Quezon City Government ang ordinanseng paglalagay ng parking fee sa mga ito at pinagtutuunan muna nila ng pansin ang seguridad. Kasalukuyan meron kaming ordinansa dito sa Quezon City kung saan we are requiring establishments to put up their own CCTVs not only for the security ng kanilang establishmento pati din nung kanilang nasasakupan sa tapat. Pag-aaralan din daw ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang pag-a-adapt sa bagong automated parking meters ng Manila. Oscar Oida, GMA News.